Gandang gabi po mga kaibigan. Mahalaga na pong vlog na ito eh. Kasi magkakaroon na tayo ng tete. Titi Tulfo for President, Tulfo for Vice President. Si Erwin Tulfo at si Rapi Tulfo, tatakbo sila. President and Vice President. Paig ba kayo yan? Gusto niyo ba magkaroon ng tete sa Senado? Mauso na ngayon na robust. Magyari na magiging robust government. Pag oras na mangyari yan, ladies and gentlemen, kung ano po ang kagawian ng presidente, yun din po ang nasusunod. Kung kagawian ng presidente ay pagnanakaw, lahat ng congressmen magnanakaw din, lahat ng senador magnanakaw din, lahat ng sekretary magnanakaw din. Kung ang presidente at vice presidente, nako, patay lahat, daming mga babaeng mabubuntis nito. Grabe, tulpo-tulpo. Ngayon, ilalaban natin sa kanila yung kaka. Ano yung kaka? Mas maganda yung kaka. Cayetano ha? Si Alan Cayetano tsaka si Pia Cayetano, President and Vice President. Kaka. Ilalaban natin dyan, Bibi. Sino? Villar. Mark Villar for President. Camille Villar for Vice President. Bibi, sino pa isa? Siguro matatalo siguro ang matatalo siguro ang tawag niya? Gusto natin tawag dito kasi isa ginagamit apelido iba eh. Pero magkakapatid sila, isa ibang apelido eh. O ang isa Edge, ang isa S. So ano tawag? S-Edge. S-Edge. II na lang. II sa 2028. Estrada Airs ito. Ganun ba mangyari sa atin? Ay, nako. Itong dalawang, mula nung pumasok itong dalawang tulpo, kaya nga, kalabanin sila ng toto sa Senado. Ngayon, mula nung pumasok kasi naging nanalo itong dalawang tulpo, alam mo na bababoy ng Senado. Dati, ang Senado po, kung magsalita ang mga senador, matigas, malakas, pero matalino ang pagkasalita. Meron po ako nakita na post. Hanapin ko ngayon ang post. Yung salita niya, si Jose Wright Jokno. Ang layo ng anak niya si Chel Jokno. Kaya huwag kayo maniwala kay Chel Jokno. Pang-8 anak. 10 yung anak ni Jose Wright Jokno. Si Kapepe ang tawag sa kanya. Tingnan natin Hanapin natin ninyo. May mga videos sa dito pero YouTube mahaba. Gusto ko lang ikumpara siya sa kay Chel Jokno. Pero mamaya na siguro sa sunod ko na yung titirahin. Ang pag-usapan na muna natin ang titi sa Senado. At titi sa 2028. So, pero bago yan, nais ko muna kayo, dadalhin muna sa aking hinihandang musika ng aking channel. Total, hindi naman sila mananalo kay Sara. Kay Sara na lang kami. Wala, hindi naman nanalo si Tulfo. Kahit luluha pa ng dugo yan, hindi mananalo yan. Ito. Ay, yan ang pag-asa nila. Pero ang tanong, magagawa ba? Alalahanin mo po, wala ng budget si BBM.
naubos na. O ito. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, ito naman yung national anthem ng aking channel. Sa Pilipinas, kilala ang tindig. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Okay, ito po ay ginawa ng ginawa ng OFW na si Brian Rodriguez. Kantang ito, dinedicate niya sa akin. May isa pang kanta, ginawa si Gab Andrade. Ipatugtog naman natin. Ang galing, daming mga OFW, mga composer. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totoo mirador, walang sinisino. Mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan.
Okay, ngayon na pagbigyan naman natin isa pang kanta na ginawa ng taga Melbourne, Australia na Pilipino. Dinedicate niya sa atin. Ito po yung kantang iyan. Ito naman po, ang tempo niya ay reggae. Reggae naman ito. Yan. Yung daming gumagawa ng kanta para sa akin. Sa gulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, Maling ligtas salamat, ang Boy. lakad. Nelson Laher. Sa bawat Mga tulpo, mga walang na may mga subject. Sa bawat pasya mo, Ele, maganda ang mga kanta dyan. Okay. Kaya kapag Ruben Leonor, napapagod, kaya ka na dispare. Huwag ka na magaling ko nabasahin yan. Binibilan mo ko kahit eh. maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung may mali sa mundo, hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita, pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo, may gawa't paninindigan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung dumating man ang bagyo, nandun ka pa rin. Hindi takot humarap sa dapat panindigan. At kung tanungin nila sino ang aasahan, ang sagot ko palagi, ikaw ang una riyan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Okay, so dyan tayo magsimula na tayo. Ito, titiradorin natin ang titi. Dali lang, dali lang. Patayin ko muna itong ano. Ayan, patayin ko muna yung isa. So, ito po yung ating pag-usapan. Seryoso tayo. Pwede ba Tulfo for President? Tulfo for Vice President? Alam mo, siguro aral na ang lahat. Kasi ngayon, ang ganda na ngayon ng sitwasyon. Marami na, may mga Facebook tayo, may YouTube, may Instagram, may TikTok, may Twitter or X. Marami ng tao po nakakaalam maliban lang sa bundok. Kaya siguro ang mission namin
sa mga kaibigan ko ay maghanap kami ng paraan kung paano mabigyan ng edukasyon only through by having kahit siguro sa isang komunidad may kahit bibili tayo ng TV, no, na merong wifi at makakuha tayo kailangan lagyan ng Starlink kasi bundok kailangan may internet signal. The only way na babago natin ang isip ng mga taong bumubuto, kaya nilang labanan ang imbitasyon ng pera. Kasi nangyari na ito nung panahon ni Noynoy. Naglunsad siya ng programa Matuwid na Daan. Pero wala rin nangyari. Alam mo bakit, Jay? Kasi ang kalaban, 500. Ang Matuwid na Daan, wala. Talo. 500 lang ang kalaban. Yun po. Kaya pera-pera pa rin. Pero sa ngayon, marami na rin mga pera-pera, tatanggapin na lang, ibigyan natin ng edukasyon. Total, base sa pag-aaral mo sa isip mo, base sa narinig mo sa internet, kasi aral na kayo, siguro ang kunin natin isang barangay, maglagay sa barangay hall sa bundok, may isang malaking CCTV, TV, na ilalabas yan, puro YouTube, puro Facebook, lahat. Ang kailangan na lang dyan ay siguro kung kaya lang naman na data sa SIM card, gawa na natin ang paraan. Siguro iyan ang magandang project. Tapos turuan natin sila paano pagbukas, turuan natin sila at yung iba turuan ko rin paano mag-vlog para lahat sila makapag-vlog sila sa sarili ng wika. At tapos ang gagawin natin po ay gagamitin ko ng AI, Jay. Gagawin natin ng AI, magre-report sila sa sarili nilang wika. Kung kahit man po sila ay katutubo, saksak natin ng AI, nagsasalita sila sa sarili nilang salita, ang AI magta-translate automatic sa Tagalog para alam ng lahat ng mundo. Yung mga issue, kung may away dyan sa mga mangyan, hindi natin maintindihan salitang mangyan. Pero pag ginamitan na natin ang AI, bigyan natin plataforma, sasalita sila sa microphone, ang microphone dedirekta, direct translation sa salitang Tagalog. Yung boses na lalabas na yung ginagamit, yun din ang boses na lalabas. Gagamitin natin ang mga teknolohiya ngayon. So, if we can beat them, let us lick them. Ganun lang kasimple. Mataas ng kabulatan ng tao sa ngayon kumpara po sa panahon ni Noynoy, panahon ni Cory. Ang layo, pinag-iba kasi noon, naalala ko, hanggang sa panahon ni Ramos, marami pa rin pag umuwi ako sa probinsya sa Cotabato. Marami pa rin yung magsasaka. Nag-araro, hindi nga na makabili mga kubuta, wala, dapat modern. Hindi, nag-araro ng kalabaw. Sa likod ng kalabaw may transistor. Yun ang pinapakinggan nila. Tapos ang transistor, 2 linggo na walang palit-palit ng battery. Pagdating sa bahay, ang battery, pukpukin sa mesa para baka. Ganun ang. Yun lang ang tanging paraan sa pagkukuha ng impormasyon ng araw. So, ibig sabihin, kung bias po yung local na radio station na mga commentator, wala na, yun ang susundin nila. Tapos, vulnerable pa, madali pang mabili ang mga radio station, mga commentator, bibilhin ng mga politiko yan. So, pero kung mga vlogging na, marami po mga independent vloggers na kagaya ko, makinig kayo, lahat, dami ding iba, at mapakinggan nyo lahat, hindi na po uso ang transistor ngayon. Ang uso ngayon ay maglalagay lang tayo ng TV na malaki para isang barangay nanonood. Yan sana ang maganda. Kung may pera ako sa congressman, yan ang una kong gagawin na proyekto. Papasa ng bill ng batas na dapat wifi bawat barangay. Tapos merong mga malaking mga TV na panunuorin nila yung para mapakinggan nila ang lahat yung makikita nila ng issue. So sa ngayon pa lang na stage natin, kahit ganito, marami na pong nalulusaw ng mga politiko. Kita mo, ang dali lumabas ang yabang ni
ni Tolpo. Nung nalaman niya maghihiring din ang Blue Ribbon ni Marcoleta, aba, sabihin niya kuno, kwekwilyuhan niya, aristuhin niya. Ano nangyari? Ang bilis po ng response. Dami nag-bash sa kanila. Mahigit 1,000,000 ang nag-unsubscribe sa kanila. Maliban sa iglesia na galit. Ang galit talaga ng netizens, yan ang pinaka-problema nila. Marami pong nag-ano sa kanila. Lalo lang lahat ng DDS, dating binubutos lang ng DDS, ngayon hindi na. Tapos nagmamayabang, galit pala kayo mga DDS sa amin, Sige, tatakbo kami ni Rapi, tolpo. Ano yan, mabuti sana kung tutu. Tutu, hindi, pangit tutu. Kaysa, mas maganda pakinggan toto, di ba? Yan, tutu. Pero pangit pakinggan, gawin lang titi. Total, mahilig naman kayo sa robust. Ito, ang robust, pakiramdam ko, ginagawa lang maintenance Ang maintenance ng iba, pang diabetes, pang losartan, pang high blood. Lahat, sila ang kanilang maintenance. Siguro 4 na robust extreme kada araw. Grabe. Kasi bakit 4? Wala Ang daming Pero sabi ng ni Bugris, 2.7 inches lang. 2.7 inches ang lakas na dating. Ay, Erwin, Rapi, wag na kayo magmamayabang na malinis kayo. Ang dinadaan ninyo sa tapang-tapangan, sigaw-sigawan, alam mo, nakuha ko rin yan dahil sa pagiging medyaman ko. Pero nagsisisi din ako sa tapang-tapangan, sigaw-sigawan, kaya magiging malambot na ako ngayon. Bakit po? Isa sa mga disbarment cases ko ay pinarusahan ako ng Supreme Court dahil sa matalim, magsalita at saka at sumisigaw. Kaya it is much better now, magbabago na ako. Matalim din pero hindi na pasigaw. Kaya ang mangyari niyan, pakinggan natin pwede ba nating iba tutulungan si Tolpo, si Rapi, tsaka si Erwin na maging presidente, vice-presidente? Mag-isip muna po kayo. Pero bago kayo mag-isip, may pakita muna ako na siyempre, magmamayabang din tayo na kahit na nadisbar ako, pinuri din naman ako ni Leonin. Alam mo, si Leonin pang nagdesisyon ng isa sa mga desisyon na dinisbar ako. Pero pinuli niya ako. Tinignan natin ang pagpuri niya sa akin. Ito po, kung makita ninyo, nakalagay dito, si Leonin, sinabi niya, criticism of public officials is not defamation. Ako yung sinite niya. Ako yung kanyang ginawang ehemplo. Yan naman po ang ipagmamayabang ko. Hindi na ako makapunta sa korte na mag-practice as lawyer. Makapunta lamang ako sa tagapabalakpak o jeans. Pero, iyan na naman. Wala naman problema yun. Total, nakuha ko na ang gusto ko na pangarap ko sa isang abogado. Kuha ko na. Marami na akong naipanalong kaso na kinaingitan ng mga abogado rin iba. Ganoon lang kasimple. So, hindi ko napapangarapin pa na magkaroon ako ng lisensya at i-depensa ko si Sara o kung sino pang iba. Pero sinasabi ko lang sa inyo, pag ako yung kalaban ng mga nila ni Luistro, kahit 100 pa kayo na abogado dyan, hindi ka mananalo sa akin. Ganoon lang kasimple. Kasi pagdating po sa aktual na labanan sa kaso, hindi na pinag-usapan, nababasag ang ebidensya ng galing ng abogado. Ganoon lamang po ang masasabi ko. Basahin ko yung sinabi ni Justice Lorena. Sabi niya, position na is not yet the controlling law, but it is his concurring opinion in Kausing versus People, not the majority ruling. The binding ruling of the Supreme Court was that cyber libel prescribes in 1 year from discovery. Utak ko yan, kung bakit naging 1 year lang. Dati, 15 years. Pero 15 years, pwede kasuhan. Pero nang dahil sa akin, 1 year na lang. So, Leonin did argue that libel against public figures is best decriminalized.
gawin yan, tanggalin ang krimen. Because criminal punishment for criticism of public figures can chill free and open discussion about public conduct. He also pointed to civil remedies under the Civil Code as an alternative to imprisonment for reputational harm. Also relevant, in a separate Supreme Court ruling, the court said statements against public officers related to official duties are not defamation. Yan, aral yan sa Kausing versus People. So, in other words, hindi dapat automatic na krimen ang kritisismo laban sa public official or public figures. Sa concurring opinion ni Justice Marvick Lunin sa kasong Kausing versus People, sinabi niya na criminal libel creates a chilling effect kapag takot makulong ang tao, journalist o vloggers o kung sino man nagpo-post lang sa mga marites nagpo-post, natakot na dahil may kulong. Kaya kailangan tanggalin ang kulong. At lalo na sa public officials, hindi dapat makasuhan ang mga tao nagpo-post sa Facebook laban sa isang official. So, ang point, public office invites public scrutiny. Kung reputasyon ang issue, may civil remedies, hindi dapat ikulong agad ang sagot. But this is also not a license to lie. Kapag public official figure ang involved, the key issue is actual malice. So, wag lang kayo magsinungaling. Kahit i-criticize mo yung tao, walang problema po. Pero, ang qualification dito, kung malisyoso ang iyong pagkasabi, kailan maging malisyoso? Maging malisyoso lamang yan kung alam mo na nakasinungalingan, anyat binabanatan mo pa. Yan po, iwasan nyo yun. Pero, pwede kayong i-excuse kung in good faith ka, inosente ka sa pagpaniwala na akala mo totoo, yun pala hindi. Ang example yan, kagaya kay Jack Aruta, kay Sir Jack Aruta, na vlogger din. Nag-vlog siya na may sakit siya, no? Si BBM. Ang hiningi niya, akala ko kasi totoo eh. So wala siyang malisya. Okay? So ganun lamang po. After that, let us now move on to dito na tayo, kasunod. Silipin muna natin ang nangyari kay Bongbong Marcos doon sa mga lugar na mga may nalindulan na. Akalain mo naman. Yung iba nakita ko, tumatawa pa, pinagtawa na maraming namatay. Tumatawa pa na hindi daw siya maano doon, at least hindi siya biktima ng klase. Pero ito naman, pagpasok na si gymnasium, kakaway-kaway, ha? Kaway-kaway pag bike time, kaway-kaway si BBM. Alam mo nangyari? Sinigawan siya, Duterte! Duterte! Kakahiya ka, BBM. Alam mo, BBM, kung maayos ang produkto ng iyong pagiging presidente, hindi ka gaganunin, respetuhin ka. At mamahalin ka kung maayos ang gawa mo, kahit na anak ka na magnanakaw. Ganun ako kasimple lang yan. O ito, tingnan natin po ang nangyari. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas pumapasok sa gym. Kaway-kaway. Duterte. Punong-puno ang gym, Duterte. Ay. Kaya-kayang kopyahin ni Tolpo yan? Jay, kung maging presidente si Tolpo, kaya niyang kopyahin ginawa ni Duterte? Ani ko ni BBM? Ito yan nagalit ang mga si Erwin Tolpo at si Rapi Tolpo. Kasi binabanatan daw sila ng mga DDS. Kayo mga supporter ni Sara, huwag nyo nga kami dahil lagi nyo kami binabanatan, ay tatakbo na lang kami ng TT sa 2028. Tolpo for President, Tolpo for Vice President. Tingnan mo, TT sa 2028. Ito sinasabi nila. Nakita niyo ba yan? Yan ang gusto nila mangyari. Kapag hindi kayo titigil, mga kulto ni Duterte na siraan kami magkakapatid, mapipilitan kaming tatakbo.
sa presidential race at vice presidential, tambalang tulpo-tulpo sa 2028. So anong gusto nyo? Siguro maganda gagawa tayo ng isang team pa, no, para kompleto. Kaka 2028. Ano, Cayetano. Isa Bibi. Bilyar sa Senado. Isa Estrada Ercito. Ijes. Hindi ko alam kung ano pagtawag. Sa 2028. Pero yan ang mga sinasabi nila. Ngayon, tatakbo kayo, pakinggan nyo muna ang shoutout sa inyo kung tatakbo kayo. Ay, wala pala, hindi ko na-commit. Dali lang. Dali lang. Nag-siya Nagkamali. Ito, i-upload ko. Sandali, ito po. Na yan. Manood kayo lang kay Richard Gere kung ginabigyan sila kapag ginanight sila sa kanilang leader sa mga army, ang ginasuot nila nga mga cape nga mga kapa is royal blue. So here comes ngayon itong ang ambisyoso nga ang ginapasaod natin, sir, hindi ka namin Diyos, ha? Hindi ka namin Diyos, hindi ka naman namin Lord of the Rings. Ano ang ginapagilit mo? Arwen! Anong kinagagalit mo nga kailangan mo kadyo dipota? Kailangan mo i-barricade kag stop in the name of love ang Blue Ribbon Committee sa mga Marines. Ano ang rason kung bakit ayaw nyo pagbigyan itong mga tao nga ginamit ni Saldico noon na magpamigay bilang sa Iloy sa bilyon-bilyon nga kwarta sa inyong mga kawatan kamo? What is your fucking reason that you are so fucking angry that you do not want the Blue Ribbon Committee to have these witnesses asked by the real Blue Ribbon Committee? Bakit ka nagagalit? Kat bakit ka nag-umaasta bilat sing Iloy nga doon nandyan ka lang sa mga alye? Nag-aasta ka doon sa mga putwo ka. This is not a basketball court. Senador ka na ngayon. Sa likod sa magiging senador mo, butakal ka. Sobra ka pa bilat sa Iloy sa
Sodom and Gomorrah. Butakal. Hindi lang isa ka babae ang ginkabit mo, madamo. Paano ginawa mo sa asawa mo si Karen Kawawa? Yan ang, alam nyo, my heart goes out to these women who could not fight for their rights. I feel sorry for these women na itong mga ubod ng pangit din nga napamana nila, mga pangasawa nila, hindi naman kasi gwapo, hindi ka naman gwapo, Erwin, kung tutusin, kung magniti ka nga magsalita, kado wala kang ngipin, tapos may pagkababalo ka pa. Kayong mga magkakapatid nga mga tulpo, wala naman sa inyo kung tutusin, gitsang gwapo nga gwapo. Siguro sa ibang nga babae, may mga apil, may mga bilat sing iloy, kahit mga maliliit ang titi nila. Ang sabi sa mga kabit nyo, kag ang mga babae nga nakatsupa sa inyo, kag nagpakantot sa inyo, ganito lang lipstick. Lipstick lang talaga ang inyong mga tarugo, real talk niya. Hindi niya sa akin, actually, may ginsend dito sa akin nga kudak nga picture sa mga titi nyo, pero ayaw ko na lang ipakita kasi for what? You know what I mean? Ayaw ko na lang ipakita, pero kung mag-abot man tayo sa korte, kag ako sa runyo ko, sasabihin nyo sa akin nga ang cyber libel ko sa inyo, ginapasibangdan o gina-accuse ko kayo, sinabihan ko kayo maliciously na maliliit ang titi nyo, may ebidensya ko. Kasi may mga kudak ako dito, may mga liretrato. Imagine mo, kakaso si Erwin saka si Rapi. Bakit? Anong kwan? Siniraan mo kami, sinabi mo maliit titi namin. Sabihin na lang, ang depensa na lang ni Ilay, sige, patunayan nyo na malaki. Tapos, sabihin sa judge, palabasin lahat ng tao. Grabe, okay. O dito mga gago kayo, patulog-tulog kayo dyan, tapos sa mga titi nyo ginapicturan. Pagpatay ang titi nyo, hindi nagatayo kalaing, gidaga kurinot, di puta, daw kamunsil. Mga amo, kahit ako nagatingin ko sa mga titi nyo, dumasuka ko, ano na yaman. Alam nyo yung iras na parang insekto nga uod, nga daw ganito lang kaliit, guys. So, amo na kapag patay ang kanilang titi, tapos kung tumayo ang titi nila hanggang dito lang talaga sa kwan. Hanggang ganito lang taga, lipstick lang talaga, o kung toothbrush, guys. Now, nag-lipstick pa si Eloy. nag-astani siya ngayon, di ka doon akala mo ba laging basbasan siya? Sang may kapal na galing sa langit, grabe kakahambugiro. Ilan ang bumuto sa'yo ikumpara sa mga bumuto sa iba nga mga senador, you're not even the number 1 senator. Bilat sing Iloy, kay ginabakapan ka sang Malacanang, your power is not definite. Baka magbalis ka, di puta ang paya ka mag-people power, lahat kayo talsik. Tandaan mo noon, nung may mga pagkakataon, putang ina, na ang kakampi mo kami nga taong bayan sa Pilipinas. Sang wala ka pa, sang papel dyan sa politika, kaming mga Pilipino ang gapamati sa radio program nyo. Kami nga mga Pilipino ang gabakap sa inyo. Pinangakuha nyo kami na ang mga naaapi ang tutulungan sa mga bilat sing Iloy nga slogan. Ano ngayon ang nangyari? Tapos malaman-laman namin bilat sing Iloy ang pera sa Pilipinas. Dinadala sa mga bilat sing Iloy sa mga putay nga mga color gold. Ang mga gimpamulot sang diputa, mga ginpick-up sa kabaret, mabuti sana bla kung may mga dikalidad nga babae. Doktora, flight stewardess, nurses, accountant, dentista. Kung mga ganitong klase nga mga kwan kalidad, bilat sing Iloy ang tax natin, ginapatayuan sang mensyon ang mga gimpulot sa kabaret. Mga masahista, mga taga-karaoke yan. Habang ang dami-daming putang ina, nga mga street children sa lansangan, hindi malang makakain 3 beses sa isang araw. May mga tao nga nagapitigab, ugod-ugod ang mga matatanda, hindi makakuha kahit ba yung Jessica Laksan. Sa mga yudi puta nga mga healthcare dahil wala budget, dahil ginanakaw. Sa mga tao nga katulad mo, saan mo kinuha ng kamay ng Diyos? Ang mansyon sang imo kabit nga si Vanessa, nga ang anak ko nag-aaral pa sa Lasal. Sabi ng mga Parents Teacher Association, naga-basketball ang anak mo pero kuha naman pulpul daw, nagagalit ang kirida mong kabit mo. Ang pangalan nito ng anak, Erwin din yata, kung Erwin, I don't know. Naga-Coachella si Bigaong Kabaret.
taga Cabaret, nagapunta sa Coachella, di puta magkano ang pamasahe? May bahay sa Lake Tahoe, Bilatsing, Iloy. May mansyon sa Cavite. Sa isa ka broadcast journalist, magkano gidang naipon mo kahit papaglagay natin? Na ginabigyan ka sa pera sa mga drug lord na wag mo silang pambugrisin nung ikaw ay isa pang announcer. Siguro, let's say, mga 30-40 million, but you will still not be able to buy a mansion in the United States that big. May mga kwan mo, may mga tao, meron ako dito sa mga, kahit naka-private ang iskabitchi mo, may mga tao pa rin naiinis sa kanya na talagang ginapadala sa akin ang mga pictures niyo. Ayan. Grabe si Mamu Pak. I don't know kung AI na or whatever, but so far, amo nang ginpadala sa akin. Again, do not quote me on this. Naka-Hermes si Madam Louis Vuitton, Bilatsing, Iloy, tapos sa Rasisero. Magkano gidang sweldo sang isa ka senador? Magkaano ang sweldo sang isa ka journalist kung wala kayo sa mga illegal nga mga ginagawa? Ang amo ni Bilatsing, Iloy, senador pilang sahod nyo, 300,000? Kakasan pa sang mga taxes kagang mga luho nyo nga sari-sari nga putay ang binibili nyo. Not unless magnanakaw ka, hindi mo ma-afford ang ganitong lifestyle. Tapos nagapunta sa Coachella, ang babae yun di puta, kaluluoy lang talaga, si Kwan, si Karen. Okay, wait. Sandali. Ito ang sinabi niya. Ano to gani ang pangalan ulit? Levi, ano nga? Basta maliliit ang titi, babae, durgi man na silang lahat. Kasi ginakompensate nila ang pagkaliit ng kanilang titi sa pagpambababae nila. Oo, maliit ang titi nila, sabi ng mga, hindi lang isa, dalawa ha, nga pukasyel. Ang nag-message sa akin, lahat ng mga pukasyel, may mga sa Cebu, may mga taga Palawan, may dyan sa Pasig, Bilatsing, Iloy naman yung pagkamanyak nyo. Lahat na lang yun di puta nga mga kwan, ang tamod nyo kung saan-saan na pupunta, Bilatsing, Iloy, kayo ka mga marurumi. Kadamat sinyo mga di puta, kayo naka-Hermes pa ang alpot nga kabit. Mapakabit na lang ko siguro ay. Anong pangalan ulit ni Levi? Batinggod? Ano to man? Pangalan ulit ng abogado, Baligod, kabudlay, manisir sang pangalan mo man, Baligod. Budlay, ibig sabihin mahirap. Ang stars you guys, kag pa-Gcash kayo dyan, grabe, umasta, Bilatsing, Iloy, wala ka pa gani, nakatapos ang isa mo ka-term. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, niya dipota. Talagang papahuli kita, Bilatsing, Iloy. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usaa, bibit-bitin kita, kukulyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan, Bilatsing, Iloy! You di puta! Ano ka? Terorista? You di puta, ano ka? Si Normis Suare? A man who behaves this way should not be in the fucking Senate. Yan ang pinaka-last defense ng ating demokrasya. Tapos mangwilyo ka, anong akala mo yun di puta? Sa daan ka? Diyan ka lang Bilatsing, Iloy, sa kung saan-saan ng mga kanal. Sanay ka sa rubo-rubo. Sanay ka sa pangkabaret. Kag mga pangkaraoke yan. Bakit? Mapakwilyo sa'yo si Alan Cayetano, Bilatsing, Iloy. Diyan na si Alan Cayetano tumanda sa Senado. Kabagong-bago salta pa lang sa inyo, di puta. Why ka gani isang law education? You do not even have a Juris Doctor Bilatsing, Iloy course. And you behave this way? Kukwilyuan mo, kakalad ka rin mo, hoy! Umuubra lang yan sa TV station, radio station, yung basura. Di puta ka, an immoral man like you who cheats on your wife, who cheats on your children, who prioritize second, third family than your original family, daughters that needs a father figure, daughters that needs protection. You could not even play your role as a father. You could not even play your role as a real husband. You're a fucking infidel.
a womanizer. Okay man lang na yatani kung mga bet ka kag iba-iba ang gatsupa sa maliit mo nga titi. Kumpera mo. Kasi personal choice mo naman yan eh. Wala naman kami magagawa kung ang bilat sing iloy nga insecurity mo kailangan tabunan sa lahat-lahat nga klase sang mga putay. Pero ang ginagastos nyo pera Ano po tayo po yan? namin. Payag ba kayo magkaroon ng presidente na maliit ang titi? Payag ba kayo presidente maliit ang titi? Why are you on a fucking defense mode? Why are you so angry that this 18 Marines is going to attend the trial or the hearing in Blue Ribbon Committee? What is it that you guys are hiding from the public? If you are all clean and there is nothing that you're afraid of to be out in the fucking open, then let it be. Kung ako, wala ko sila, sige! Pakatuan din sila! I-present ang mga ebidensya nga naghatid ng pera sa bahay ko. Why are you angry at those people? Nga mga Marines na to, na ginagawan-gawan ko isang istorya, then fucking let them present evidence. Bakit kayo galit sa mga tao na pwede nyong gawin kung totoo? Talaga na may concern kayo kung saan napunta ang nakawan. Di ba noon advocate ka rin sa mga nakawan kag mga korupsyon? Ano ngayon ang nangyari sa iyo bilat sa iloy? Naka 70 milyon ka lang. Naka 100 milyon ka lang. Anong nangyari sa iyo? Yung pala, ever since nga broadcaster lang ni sila. Kita nyo mga inaaway nila, mga chairman lang sa mga chairman sa barangay, mga CBO, mga mag-asawa lang, mga domestic chururot. Inaaway nila ang mga kapitan ng mga pulis, inaaway nila ang mga sergeant. Wala talaga sila yung ginaaway nila ang mga sa gobyerno nga kahit papano nanumpa nga tayo ay tulungan. Hindi nila inaaway ang mga drug lords, hindi nila inaaway ang bidiputa nga mga chemist nga mga nagagawa sa mga shabu. Ang mga kidnap for ransom bilat sa ilo, hindi talaga nila ginatugis nga grabe nga yaw-yaw. Because before, social media was not rampant yet. We were not born yet, kami nga mga influencer kag mga vloggers. It was only the mainstream media. At mga hari na sila sa mga mainstream media today, you could not use that fucking angst anymore. Hindi mo na kami magulpi di gulat. Knowing the fucking darkest secrets that you hold dearly. Na hindi mo naisip na mabulgar ka. Why would we fucking trust somebody who could not even devote his fucking life to his family? Na hindi mo nga mapanindigan ang babae na una mong pinakasalan? Fraudster ka sa Amerika, bilat sa iloy, matakot kami sa'yo. Ang pangalan na ginamit mo si Eric Sylvester. You were a law offender already for how many years in the States? We were coming back to the Philippines. Because you wanted to serve our country. Serve in what way? Kung gusto nyo talaga nga maging peaceful ang Pilipinas, kung totoong mahal nyo ang nagbuto sa inyo, bilat sa iloy, investigate the fucking flood control. How many times galing si Pinky? Noon pala bilat sa iloy mo, boylet mo. I don't know if this is true, but according sa aking mga sources ngayon, mga 20 years ago, ining si Ping Lacson, may ara ka isa sa mga soto, mga lover boy mo, sang nagapalahubog pa ni. Ang isa ka soto, kagrabe pa magbisyo. Ito ang mga red diary niyo. Tapos, sino pagid? Si Chase Wisman, may ara man kano, pass man kano kay Patrick Garcia, ay ano naman. But this is actually plausible. Because these people, they usually have this identity crisis when they feel that they already have everything. Maraming mga closet queen actually guys sa show business, sa politics, hindi nila mailabas. And actually, the reason why that they join politics is in order for them to cover up the real them. Na sila pala ay mahilig maglulipap. Ilan ang mga bakla bilatsing iloy ng mga PMA here? Grabe ang mga imahe, you've been putting up an image. Nga as if bilat sing iloy, mga moral ka mga lalaki, you di puta. Moral bilat sing iloy, you are abusing women. Insakto to ang sabi sang ni Attorney Levi. May nakita sila isa ka senador or isa kang congressman, I don't know, I forgot.
Grabe, ilang babae ang nandoon, human trafficking na yan. Bilatsing Iloy, you are taking advantage of this fucking poverty that the Philippines is going through. You are taking advantage of those fucking fragile and poor women who does not know how to fucking make a decent living but to sell their Bilatsing Iloy flesh. Itong mga kawawa na mga babae na wala silang ibang gawin kundi ang humubad because they want an easy way out. And here you are, men who are supposed to respect women and make them an honest woman. Make them a decent woman. Ano ang inyong ginagawa sa kanila? Binabayaran nyo ang mga ayodiputa ang ginagawa nyo kabit. Kamu dapat ang nagatulong sa Pilipinas na diyan nanggagaling ang mga HIV. Diyan nanggagaling ang sa prostitution, diyan nanggagaling ang mga tulo. Ayodiputa, akala mo kung sino ang mga matitino, ang mga Bilatsing Iloy. Nakadarong kayo, pero mga demonyo pala kayo. Putang ina, okay lang naman manggabit ka ng 10 beses, sino may pakialam? Kung sarili mong pera, hindi kayo ganakaw, bakit galit na galit ka? Sa Blue Ribbon Committee, why is it? You know very well. Nagatanga-tangahan ka lang, or tanga kayo talaga. Hindi nyo naintindihan ang konstitusyon. Hindi kayo 13, so you could not make a quorum. Tapos, gina-accept nyo sa sarili nyo na kayo na ngayon ang tunay nga Blue Ribbon. No. The existing Blue Ribbon Committee is still Peter Alan Cayetano. He was voted by 13 senators. Now, ang meron kayo ngayon sa number nyo, 12 lang. Unless nga may tinatago din nga sekreto, itong si Villanueva, either, alam nyo kasi guys, itong si Chase Escudero, kung tutusin, labag yan sa kalooban niya, ang pag-jump ship niya. But then, ang mga bangag found a leverage. Either meron siyang sex scandal nga kay Patrick Garcia. I don't know kung totoo. Pero yun ang sabi sa mga martes sa akin, baka siya bading. Noong may mga panahon siya nga may experience sa kapwa niya lalaki, hindi natin yan ma-blame. We are not judging them. Kung may mga sexual preferences sila noon nga gusto nila mag-fencing Bilatsing Iloy, titi sa titi, wala na tayong pakialam dyan. Pass na yun. Kung may mga meron silang experiences nga nagpa-Boulevard of the Broken Dream sila, or nag-deep throat sila kay gusto man nila matry kung ano ang sarap sang tsupa, kagano ang sarap sang putay, kung ano sarap sang mga talaba, oyster. Wala na tayo dyan, sexual references nila. Kung nanggaling ang kanilang DNA sa Sodom and Gomorrah, it's none of our business anymore, you know what I'm saying? Pero kaso nga lang, dahil ngayon, meron na sila sa mga pangalan, mga dignified statement na sila, mga diplomat na sila, they could not afford scandal. Now, itong si Bangag, kagang mga alipuris niya somehow, alam nito, may leverage sila dito kay Chiswis. Baka si Chiswis noon, umigit man sa Sanggin Boulevard of the Broken Dreams, sa mga artista, he cannot afford skandalo, hindi ka magsaylo. Hindi ka mag-jump ship, ilalabas namin nagatuwadeya ka. Ilalabas namin Bilatsing Iloy nga nag-horseback riding ka sa mga artista. Siyempre si Chiswis wala choice kesa naman makita niya ang kanyang Boulevard of the Broken Dreams na may Chiswis sa Pornhub. So makita mo sa itsura ni Chiswis nga na pressure cooking lang talaga, pressure cooker lang siya. Ito naman, or baka addict sa noon, we don't know. Ito naman, si Joel Pimentel, kung hindi sa Closet Queen, kung hindi sa bading nga nagpa-Boulevard of the Broken Dream, siya ay isang addictos or nag-threesome or namimili din sa mga prostitute, meron talaga na guys ang leverage. It's not about betraying their group, it's not about leaving the majority black, but there is something, a leverage that they could not afford to get out in the open. Di syempre kung may mga pa sila 20-30 years ago nga nagtsupa sila kag may mga picture dyan nga may mga picture dyan, Bilatsing Iloy nga gatuwa diya sila habang gina-Boulevard sila of the Broken Dreams. What are you gonna do? Of course, bahala na tawagin ka Judas kasi sa tindig ni Chase Escudero nga ganun siya ka matalino, naging gobernador, abogado pa siya. On the get-go, nag-majority talaga siya, pero may nalaman sila or baka totoo naman nga nagkuasang pero there are so many factors, you know what I mean? Ayan na nga, may mga nagsilabasa na may meron sila sang pass is pass. Hindi natin ma-blame kung sila noon may lig mag-lollipop. You know what I mean? May mga ganun talaga guys. May mga bagay talaga minsan na kahit ano pa ang ating paglibing sa mga pass natin, ang mga pagtsupa natin sa mga tarugo, may mga kalunggo, prostitute noon, bakit?
Ina mga bullstar na si Kring-Kring noon, bullstar man nagapasuso man mga kabit man sa mga high-end. Nga mga kwan, nga mga congressman, ginawa lang naman sa mga disinting nga mga babae, pinakasalan sila. Pero mga pukasyel naman na sila noon. Ang mga dating mga kuno-kuno nga mga Miss Universe beauty pageant, mga prostitute man ang mga high class, si Rica Peralejo, nagbura ni Yuki. Namukpok man ang mga bilat sing iloy nila na noon sa mga Bruna Yuki na tapos pinakasalan sa mga pastor, ngayon mga holy sister na magsalita. Pero kung babalikan natin ang mga nakaraan nila, mga puro man na sila lahat, naglunok sang iba't ibang tamod. Kaya ganon, nga kung may mga iskandalwanay, nagakip quiet sila kasi lalabas kung ilang tuniladang tamod ang kanilang linunok. Ganon din yan ngayon sa mga politiko. They cannot afford scandal because hindi natin alam, naglunok lang sila noon sa iba-ibang klase sang mga tamod din. Kaya ikaw, Joel Villanueva, the moment you transfer to that piece of shit na black na yan, ito ang mga sumusunod na rason. Nagpa-Boulevard of the Broken Dreams ka at meron silang kopya ng iyong boulevard. Meron ka sa picture or meron ka sa mga pas-is-pas na gatsupa or nag-threesome ka sa mga prostitute or baka meron ka rin sa mga fetish na ang babae, ginapatai mo tapos ikaw ang galamon sang tae, I don't know. Ang sa akin lang naman ito ay possibility. So may mga rason na kasi alam ko mga sincero na sila dapat sa majority. But because may leverage itong bilat sing iloy nga si Kwan, ganun ang laro guys. Ang amo ko napakagrabe, ang amo ko kamatalino. Sa defense kami. So ang gina-accuse all the time, mga kliyente namon nga gina-accuse. Sang mga kaaway, ginahanapan namin sang leverage ang kaaway. Katulad yan. Meron kami sa kliyente nga kuno nagdispan ko ng pera sa isang malaking company. May mga evidence sila and everything ngayon. Dahil IT accountant ang aming kliyente na alam niya may mga kopya sa mga CCTV kag nagagamit niya ang laptop sang kanyang boss. Kag may nakita siya doon sa laptop ng kanyang boss, bading pala. Merong kalaguyo kag meron sang mga videos doon sa mga Boulevard of the Broken Dreams. Yun ang ginamit sang amo ko na panakot sa kaaway namin. Kundi dismiss ang case. Nababay ang ilang milyones nga gin-isprekite. Ganun yun guys. Leverage is everything. Oo, correct ito. Man, mga puro man na sila tanan mga evidence, magaling ka sa leverage. Share the live ang mga stars. Wala na naman nagasaka ang mga stars. Oh. Pa-stars muna kayo. Kaya dito mo matitignan kung gaano kagaling Bawa, mga abogado na kinuha nila ni nagapadala sa Ministro. akong mga puryagaba. Dagdagan nyo maniho. Isa naman nagpadapirmigin na bala guys, hindi talaga mawala ang piso-piso. Kaya ganyan kung bakit sila nag-jump ship. So yan ang mga rason. Meron sa mga makakapalang mukha. Ito naman, ang mga bilatsing iloy, hindi nga magkakapatid nga mga tulpo, ang kanilang kasalanan lang naman, siguro proud na proud pa rin sila sa kanilang mga iskabitse. Baga, hindi naman sila yabading, do hindi nakakaya. Though less nakakahiya ang pagiging babaero, less nakakahiya na may maraming kabit kasi kung tutuusin, boost na ng kanilang pagkalalaki, di ba? Okay na lang maging magnanakaw, okay na lang bilatsing iloy, na ikaw ay maraming kirida, wag ka lang maging bading. Tama? So ganyan, kaya hanggang ngayon makakapal ang kanilang mukha. Fights, Bugris, fights. Mahilig pa sila bilatsing iloy, wala pa kalidad ang mga babae nga ginapalit sa mga asawa nila. Papalitan nyo lang bilatsing iloy ang mga asawa nyo, puro patanan mga pukpuk. Kumukuha ang mga iyudi puta sa mga pukasyel. Dapat ani mga dikalidad, mga nagtapos ng pag-aaral. Marami akong alam na noon mga iskabitse din bilatsing iloy, pero mga matatalino, mga graduate. Mga degree holder, nagpakabit lang dahil sa kahirapan. Pero itong mga kalidad, yung diputa sa kraokiyan, yung pick up, mga gago. Mga wala ka mo taste. Ayan o, isa pag ni si Rapi, pag ito, kamanyakis, kag ito. Nagapakuha ni siya pagkapirma, ni siya pala isa sa mga nag-OJT sa kanya. Was my daughter's niece, ang sabi sa akin, Loy,
non-disclosure agreement na siya. Kasi kapag nataypa niya ka, iiyutin ka niya. Yan ang sabi ng mga naga-OJT. Hindi non-disclosure. Wag yung sumbong na kinantot ko kayo. Okay lang naman yan, sir, maging manyak ka, wala problema. Basta pera mo. Hindi ka magnakaw ng pera ng bayan. Kung sa Amerika, ni sexual abuse na nimo. Daghan, lawas, kaniyang mga work. Awas. Sige. Sige, unsa man? Diba, Use innocent suba, katawan. gikan, daghan, Oh. lawas, kaniyang mga words of the days for the Okay. past few days. Okay. So, among sentence is, Ah. naidaghan, nagikan sa suba para maglimpyo sa ilang lawas. Okay. In Tagalog, in English, Many people came from the river because they were cleaning their bodies. parang naligo. 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 Oo. Ako naman, lawas ha. Sige, ikaw. Nindot ang imong lawas. I thank you. Or lami ang no. Uy, Ayun, no? No. On live television, hambalan mo, ang assistant mo dyan, nindot ang imong lawas. Oh my God, motherfucker. Ano yung lawas? Lawas katawan. Pa-stars muna kayo. Di wala ka magawa eh. Wala kita magawa kung lilipat si Pimentel. Siyempre, gagawin na iya lahat ni Marcos, wag lang mabisto ang kanilang pagnanakaw. So, ang dapat na lang talaga gawin ng mga Pilipino ay mag-people's power na lang, mag-EDSA 3. Wala na. Kasi lahat bibili na ni Marcos. Lahat bilat sing iloy gagawin nila. Hindi lang mabisto ang kanilang mga trilyones. Kita nyo gani, lahat ng mga kwan, lahat ng mga modus operandi, di puta, ginagawa nila, wag lang matuloy ang Blue Ribbon Committee. Lahat gagawin na. So anong last resort? I do not understand. Men in uniform, the armed forces, the militaries, the marines, who took an oath to defend our constitution and the people and the citizens, hindi ning mga politiko ha. Independent dapat ang Senate. It should not be under the power or under the command of the president. Iba na sa independent, wala labot dapat ang presidente. Yan ang ating konstitusyon. So, ibig sabihin, kung under na ang ating Senate, sa presidente nga pagdikta niya, wala na sangkwan. Hindi na demokrasya, marsyalo na yan. So, this is what's going on. So, dapat itong mga taga-Air Force natin, mga taga-Civil Defense, you have to do something. You have to move. You have to make sure that you protect our democracy. Marcha ka mo dito, Independence Day, June 12. Kung mga aral ang kubigay sa Pilipinas, malagay talaga ako dito, Red. Maram girl ko. What is going on right now is unannounced martial law. Ginapangdiktaan niya na lahat. So kapag nag-transfer na sa Lunes, itong si Joel Pimentel, sir, nagbuto-buto pa naman ko sa'yo, ibig sabihin, either bakla ka, drug addict ka. May mga hawak sila sa iyong mga videos or picture nga gapang tsupa ka, or may ging threesome ka, ganun yun. Tapos, kay hindi mo na mapanindigan, baka nahiya ka, so ta-transfer ka na lang, bala na si Batman nga murahin ka, hudas, demonyo, baboy, addict, aso, lahat. Huwag lang lumabas ang iyong bilat sing iloy nga kung ano nga mga sekreto. But this is what I'm gonna tell you. If you are going to succumb to their fucking blackmail, they are always going to use it against you for life. It is not going to stop. You think this is the first and the last? No. If you are not going to face it, to face the music, whatever secrets you have that they are holding against you, kapag hindi mo ginkol ang ilang bluff, you are just giving them the fucking upper hand until thy kingdom comes. So kung may mga sekreto, kayo nga nagpabchiswis, kayo that Boulevard of the Broken Dreams, nagluno kayo sa isa katunilada nga mga tamod, kung hindi yun na mapanindigan, kung ako, if I have that kind of past, I'm going to be brave enough
And I'm going to call for a press release and say, you know what? These people are asking me to transfer to their block. And they are using an old video when I was in college. We were drunk, my fraternity friends, at ako'y nagkaroon ng chikinini sa isang kapraternity ko because I was a mess. I was just fucking hardcore drunk that time. At hindi ko na alam anong nangyayari dahil sa truth or dare, natsupa ko ang isa kong kapraternity. Nakunan nyo ng picture tsaka ng video. Apparently, binenta yun sa Malacanang, binili nila 100 million. That is something that I will never be able to take back, but I am accepting that accountability and I was young and stupid. Hindi ko alam pala na may nag-Boulevard of the nag-Brokeback Mountain na pala kung nga pelikula. Kung may mga ganon nga mga klase, I am going to break the chain of blackmailing me. Iba-blackmail ka forever na sa pag sinabi sa iyo ni Marcos, tahol, but, stop, slip, jump. It's always gonna be like that. Wala ka na wala, pero kung panindigan mo to, makuha mo pang simpatya sa public. Sasabihin mo, well, I was young and drunk, I was only 21. Hindi ko alam nga may nag-Boulevard of the Broken Dreams sa akin, tapos ginbidyo na pala. Tapos tinago yun at gina-blackmail ako ever since. So what? Ano naman ngayon kung Boulevard of the Broken Dreams ka 21 years ago? Who gives a damn fuck? Who gives a flying fuck kung nagtsupa ka 21 years ago? Everybody's doing that. Ano naman ngayon? Bading gani si Subiri. Mayroon bading gani si Pinky. Bading gani Dabilat, si Iloy ang ilang nga mga congressman. Ano ngayon? Kung ang preferred mo noon nga karne ay titi, ano naman ngayon kung ang sports mo noong fencing? You know what I mean? So what? Head up high ka dapat, okay? I was in the middle of an identity crisis. I didn't know if I wanna suck a dick or I want to look at the putay. Di ano git? Kung yun ang pinagdaanan mo noon in order for you to to know who the fuck you are. A diamond needs to go through fire bago sila mag-sparkle like this. Charito. Correct? Hindi na nasa maleta kasi kung gusto nila maleta, matagal na sila dapat nagbabayad. It doesn't make sense na maleta sila. Kasi matagal na sila gina-offer sang maleta but they stayed focused. They stayed strong. They stayed as brave as they could until a leverage came up. Kasi mga maleta, itong mga tao to, hindi mo na sila mabibili not unless may skandal. Kung sa maleta lang, matagal na sila gina-offer, Tori. Lahat ng mga tao ginapamili sa mga yudiputa gamit ang pera natin and you think they were not offered maleta. No. This is beyond maleta. Yan ang mga tinatawag natin na mga red diaries. Ano kung bading? Ano kung bading ka noon? Ano naman ngayon kung adik ka noon? Ano naman ngayon kung paminsan-minsan gasuyop ka nga? Araw-araw nga di po pag okay na natin presidente, okay lang president pa naman siya. President pa rin siya. Ano naman ngayon kung may lalabas na ikaw ay isang adik kag meron kang picture ka sa buti? So be it. So what? That is past. I am not defined by my past. Okay? I used to be a palalolo and I used to chupa that arugo that doesn't belong to me. But now I'm a born-again Christian. I'm a renewed person. Lahat nagkakamali nung young and stupid. Di anong gid? Correct? Ikaw na ba lang agi ko yung parinig kasi huwag mo kutusan. Apparently, hindi pwede Share ang the PT live. sa 2028. Share the live ang stars nyo. Yan lang ang masakit sa lahat kasi bili sila ng bili ng mga putay. Bili ng bili ang mga yudiputa, sang pikpik. Arkila sila bilat sing Iloy. Sang iba-iba nga mga titi, sang mga kulboy sa pera natin. Okay lang naman na yan, tsupa hanggang mamatay kayo, pero personal yung dapat nga pera. Wala dapat nagugutom ng mga Pilipino. Correct? Hello, I am guapa. Julie J. Libres, how are you? Pasari ko na bigang. Ang inyong mga pajikas na muna sa akin. Ay, wala pagidya. Pajikas muna kayo. Very hard
to cover the fact that you are an infidel, a womanizer, somebody who fucking abuses women to a T. Akala nyo nagtumutulong kayo sa kanilang livelihood? No! Ginaganon nyo pagid ang mga babae putang ina nga maging puta until the kingdom comes instead of giving them proper help. Kung totoo talaga nga ikaw ay tunay na bilatsing iloy na may concern ka sa taong bayan, ang mga prostitute na to dapat itinutulungan yung mag-stop, bigyan mo sila ng pangkabuhayan showcase. Pero putang ina, kabuhayan showcase, mapatsupa muna kayo mga 10 years. Ito nga ang taga-Palawan, si Kim ang pangalan, dinarahi mo na daw. Pero may ga-exist pa rin nga si Vanessa. Di Vanessa, alam mo ni nga may si Kim doon sa Palawan? Si Kim sa Palawan, si Vanessa, yon, si Vanessa 16 years old pa lang, ay tinutnak na daw ni Erwin. Sila sa lalaki nga may pera. So it doesn't matter if their dignity is being spit on. It doesn't matter if they are being disrespected as long as, gasabi sa ako man original sa akin, pero umuwi, that is very wrong. Because you also grow old. Time will come, you're going to have wrinkles. Time will come, ang suso mo maglaylay na, and someone younger and better is going to come along. If your husband could not love you deeply, deep enough to stay until the bitter ends, he is going to replace you with someone younger, more prettier, someone who is sexier. Is not going to stay with you today lang and tomorrow, hanggang fresh ka pa. But he is going to find someone better than you, younger than you. Ito ang mga klase ng babae, ito sila ang mga example nga okay lang nga mga lpot, mangirida, ang kanilang lalaki as long as sa kanilang umuwi. That is a very bad fucking theory. That is a very bad fucking principle. Because you are setting up an example in the eyes of your children that it is okay to be a fucking shit motherfucker and to behave like pigs. You are setting an example to your daughters, to your sons, that it is okay to be unfaithful, that it is okay to betray somebody that you claim to love. It is not okay to cheat on your fucking wife or your fucking husband. Hindi kasi Bianca Manalo nga may ginapapunta bilatsing iloy sa apartment habang si Win wala sa kwan sa kanyang, wala sa Valenzuela. You do not teach your children with a bad habit. Kaya hindi nawawala ang curses na kabit, kirida, because you let it be. Bilatsing iloy. Oo, tapos ngayon mag-asta ang mga yudiputan, nila doon mga sakristan sila sa Batikan. Kaya wala ko believe ni sa mga gago nga ni. Sabi sila mga away sa mga kurap, pagkatapos ngayon sila parang numero 1 ka kurap. Numero 1 ka mga nagapangabit, ay bilatsing iloy. Practice what you preach. Tapos ngayon mga lagkad ka kung sino ka pa nga Senate President Abitis Tingi. Try be sir one time. Alan Cayetano is not going to be a fucking, what do you call this? Is not going to let someone with a lesser education than him to insult or to inflict injury on him. Walang saysay ang pagiging Senate President niya, Speaker of the House niya, kung mapakwilyo lang sa katulad mo. Bilatsing iloy. Ano si Alan Cayetano, yung diputa, adik nga, mapakwilyo sa yung ikaw ang walang papel. You were not voted by fucking 13 senators. You were not voted by the majority. Ambisyoso. Why do you defame the Senate? Nabili pati ang mga bilatsing iloy daw, ng mga patayuya, ng mga kwan, ng mga empleyado sa Senate Philippines, bilatsing iloy niya kita ko kanina. May isa ka social media manager na pangalan niya Joseph, and then he recognizes this acting Senate President. Why did you not vote for a Senate President? Because you did not have the 13 votes, correct? That is the essence. That is, your equation was not balanced. Kaya nga lang gani, hasta lang ka mo sa tempore. Tapos ngayon, mayor ka, acting sa diin, saan banda dyan? Na may acting Senate President na matay si Alan. Excuse me.
Tapos bakit kayo galit na galit? Bakit nyo sinastop ang Blue Ribbon Committee? Investigating the flood control, why is it the more you become this eager to stop this fucking investigation, the more you show us that you are so livid, that it needs to be stopped, that it should not be investigated, the more you are convincing us that you indeed fucking accepted fucking bribe, that you stole money from us. The actions that you are showing us is it's no less than a fucking thief. I thank you so much. 1,000 stars, Julie J. Libres. Thank you. Ikaw dyan ang nilagay nila. Kayong dalawa ni Win. Nilagay kayo dyan ni Soto. Nilagay kayo dyan ni Ejercito. Nilagay kayo dyan ni Kiko. Dahil ginagawa kayong Kiko kasi alam nila mabilis ka ma-rile up. Alam nila nga mabilis ka magalit, katawa-tawa ka ngayon, you do not behave as a fucking diplomat. You do not behave as a fucking statesman. Nag-a-apply lang na ang katapang-tapangan mo noon nung ikaw ay isang announcer. Kaya nga gintawag na sa Blue Ribbon Committee because it is considered as a high-ranking fucking shit in our fucking Senate building, and you behave like you are from the fucking slum. Okay, tama na yan. Bugbog sarado na. Ayan ha. It's very clear. Hindi papayag si Bogres na maging presidente at vice president ng dalawa. Ano? Butakal. Matol pa, butakal. Robust King. Ha? Hanggang dyan lang muna tayo ha. May dagayin pa tayo trabaho.